Panginoon na walang hanggan, maraming salamat sa buong maghapon. Maraming salamat sa mga biyaya at mga kabutihang aming natamo. Maraming salamat sa paggabay, sa mga tulong at sa mga taong naging inspirasyon ko. Nais kong ipahinga ang aking puso't isipan ngayong gabi. Iumo po ako sa masasamang alalahanin. Alisin mo po ang lahat ng karumihan ng aking puso. Ipatawad mo ang aking mga kasalanan, sapagkat pinatatawad ko ang mga gumawa sa akin ng kasalanan. Iniaalay ko po sa iyo ang bawat tibok ng aking dibdib. Inihahandog ko po sa iyo ang bawat himaymay ng aking laman. Ikaw po ang lumikha sa akin, at ang lahat sa akin ay nagmula sa iyo. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala ka. Sinasamba po kita, Panginoon, ngayon at sa mga susunod pang panahon. Amen. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Maraming salamat po. Amen. Panginoon naming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay tumatawag sa inyong banal na pangalan. Iligtas mo po kami sa hagupit ng bagyong dinaranas namin ngayon. Nananampalataya po kami na lubos na hindi ninyo kami pababayaan sa mga panahong ito. Alam po namin sa inyo nagbuhat ang lahat ng bagay. Kayo ang lumikha ng lahat ng unos at kayo rin po ang pagbubuhatan ng aming kaligtasan. Kayo lamang po ang makakatulong sa amin sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Hanguin mo kami sa pagkakalugmok dahil sa hagupit ng bagyo na ito't itaas mo ang aming mga espiritu upang maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy po kaming kakapit sa iyong mga kalooban at susunod sa iyong mga lakad, kahit na kami dumaranas ngayon ng paghihinagpis. Panginoon, nananalangin po kami ngayon na sana'y malagpasan namin ang bagsik ng bagyong ito. Kanlungan mo kami ng iyong dakila at makapangyarihang kamay upang makabangon naman sa mga pinsalang natatamo namin at ng aming bansa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ama namin, bilang mga magulang, ay nais naming makatulong sa lipunan.
at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang iyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng inyong mga aral at kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay. Kaya't nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban. Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at naway bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong. Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Amen. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa akin. Pipilitin ko pong gamitin ang mga biyayang natatanggap ko upang makatulong din po sa ibang kapwa ko nilalang na nangangailangan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman ko ang dahilan ng aking pag-iral. Ibinabalik ko po ang karangalan sa inyo sa aking pagkakalikha. Maraming salamat po sa pagkakaroon ng masayang pamilya, mga mapagkakatiwalaang kaibigan at mga kakilala. Sila po ang dahilan ng aking kasiyahan. Sila po ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang mabuhay at maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang mga responsibilidad at tungkuling nakaatang sa aming balikat. Maraming salamat din po sa kalakasan, katalinuhan at kapasyahan. Ito po ang ginagamit namin sa pagsugba sa mga alon at pagsubok ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong bugtong na anak na siyang tumubos ng aming kasalanan. Amen. Kailangan nating ihabilin sa ating Panginoon ang buong magdamag at umasal ng panalangin bago matulog sa gabi. Dapat nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanang nagawa sa buong maghapon. Katulad ng ating panalangin sa umaga, dapat nating hilingin ang gabay at awa ng Diyos upang tayo ay Kanyang gabayan at tulungan. Amang banal makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral
na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po na ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalansang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking nagawa sa aking kapwa, sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinapatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Batbat po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban, upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib. Alam ko pong alam na ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Bigyan mo po si tatay ng kalakasan ng katawan at malinaw na kaisipan upang magampanan ang kanyang trabaho na siyang magtataguyod sa amin. Gabayan mo po si nanay sa kanyang pangangalaga sa aming sasambayanan at maging epektibong ilaw ng tahanan. Patnubayan mo po si ate upang makatulong sa aming lahat at maging inspirasyon sa aming mga diwa ang kanyang pag-iral. Kaluguran mo po si kuya at tulungang magkaroon ng sariling paninindigan upang makalayo sa anumang tukso sa sanlibutan. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi, sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay.
sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan ang aking mga balakin, ang aking mga gawain upang inyong pagpalain at papagtagumpayin. Panginoon, narito sa iyong harapan ang aking mga hakbang, ang aking mga kaisipan, ang aking mga damdamin. Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito, sapagkat alam ko na sa iyo rin naman ang gagaling ang pag-ibig at ang lahat ng bagay sa daigdig. Panalangin ko sa iyo, Panginoon, basbasan mo ng iyong kapangyarihan at kadakilaan ang aking mga plano upang ako'y magtagumpay sa aking abang buhay na kasama ang iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita at ang iyong banal na pangalan. Hinihintay namin sa araw at gabi ang iyong kaluwalhatian at ang paghahari mo sa buong sansinukuban. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sa lahat ng lugar at sinasamba namin dito sa lupa ang iyong kapangyarihan. Sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Jesus, aking Diyos, sinasamba kita sa lahat ng oras, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At kami nananampalataya na ang bawat kaluluwa ay kasama kang na lumikha. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin na naghahatid sa amin ng mga biyaya at lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Jesus, aking Diyos, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang tumubos ng aming mga kasalanan at malakas ang aming paniniwala na ikaw ang siyang tagapagligtas. Amen. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagbuhat ang kapayapaan at ang katotohanan. Igawad mo sa amin ang buhay. Ituro mo sa amin ang karunungan. Ibigay mo sa amin ang iyong kaharian sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan at sa ikatatahimik ng aming mga puso't kaluluwa na pagal sa pagsugapa sa ingay ng daigdig. Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban. Buksan mo ang mga damdamin at isip ng mga taong gumagawa ng kaguluhan upang makita nila ang iyong kapayapaan. Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga kaisipan at kalooban sa araw-araw. At gawin mo kaming instrumento sa pagsusulong din naman ng kapayapaan sa buong sansinukuban. Langin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumilika ng lahat ng bagay at upang makita ko ang walang hanggang mong kapangyarihan. Dasal ko po na sana'y maging daan ako
nitong kabutihan at ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko, at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Amen. Panginoon, sa iyo po namin ipinauubaya ang aming mga katawang lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Iyo namin ipinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kaming ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong magkakanulo sa amin sa apoy ng impyerno. At huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian. Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan. Sa iyo namin ipinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa, sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat. Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talos ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa, at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kasamahan sa trabaho na nakahandang tumulong sa amin sa sandaling kami ay mga ilangan. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan, upang malayo sa anumang tungis na siyang nagiging dahilan
upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalansang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakahanda sa aming hapagkainan. Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mga pagkaing aming kailangan upang maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat din sa aming pagsasama-sama ngayong oras ng pagkain at naway magkaroon kami ng pagkakataong muli sa susunod pang mga araw na muling magkakasama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga magagandang biyaya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po, Amang Banal, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sinasamba ka namin sa patuloy mong pagkalinga sa aming sambayanan at sa aming buhang at sa aming buong komunidad na aming ginagalawan. Naway maging maayos ang aming pagsasalo-salo ngayong oras na ito at sa mga susunod pang araw. Amen. Ama, basbasan mo po ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin upang aming pagsalu-saluhan. Ibinabalik po namin sa iyong harapan ang lahat ng kapurihan at naway maging karapat-dapat kami sa lahat ng biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa aming pamilya at sambahayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming masaganang pamumuhay. Ang iyong kabutihan at kaluwalhatian ay hindi magkukulang kailanpaman. Amen. Aking Ama sa langit, aking iniaalay ang araw na ito at ang lahat ng aming mga gawain sa iyong harapan. Naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kautusan habang tinutupad ko ang aking mga trabaho. Bigyan mo ako ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso upang maisakatuparan ko ng maayos ang lahat ng ito na walang ibang natatakpan, na walang ibang natatapakan. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Bigyan mo rin nawa ang aking pag-iisip ng mabuting dahilan upang tupdin ng matagumpay ang mga trabaho na ito, alang-alang sa aking mga mahal sa buhay at kapwa. Maraming salamat po, aking Ama sa langit.
Ang panalangin na ito ay aking itinataas sa iyong kinalalagyan bago ang aking pagsisimula ng aking mga trabaho sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman ngayong gabing ito sa araw ng Sabado, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Sa ating pagtulog ngayong gabi, kailangan nating ihabilin sa ating Panginoon ang buong magdamag at umasal ng panalangin bago matulog. Tayo ay lumapit sa Diyos at dapat nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanang nagawa sa buong maghapon. Katulad ng ating panalangin sa umaga, dapat nating hilingin ang gabay at awa ng Diyos upang tayo ay Kanyang gabayan at tulungan. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay, na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito, at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na aking natutunan sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po na ito ay aariin kong kayamanan at pipiliting isabuhay hanggang ako po'y maihininga. Panginoon ko at Diyos ko, patawarin naman po ninyo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko at sana'y mabigyan pa ninyo ako ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga pagsalansang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod na aking ginawa sa aking kapwa at sa mga pagkukulang ko sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Pinatatawad ko rin po sila sa kanilang mga kasalanan sa akin. Bakbak po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan. Naway linisin mo ito ngayong magdamag at baguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagin mo ngayong gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa na gagabay sa kanilang madilim na kalsadang tinatahak. Gabayan din ninyo kami sa magdamag na ito at iligtas sa anumang panganib.
Alam ko pong alam na ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis sa aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat po upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Idinadalangin namin ang dasal na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Mga taga-Filipos chapter 4 verse 6. Panalangin sa Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa, at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kasamahan sa trabaho na nakahandang tumulong sa amin sa sandaling kami ay mangailangan. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, O Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay
ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalansang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin para sa kaligtasan at proteksyon ng pamilya. Isang matibay na sandata ng bawat pamilya ang palagiang manalangin sa Diyos upang magkaroon ng proteksyon sa lahat ng oras. Kaya naman, halina at taimtim na manalangin sa Diyos. Deuteronomio chapter 31 verse 6. Maging malakas at matapang ka, huwag matakot o matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoong iyong Diyos, siya ang sumama sa iyo, hindi ka niya bibiguin, ni talikuran ka. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo, sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya. Panginoong Diyos, kami po ay taos-pusong nagpupuri, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat din kami sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa patuloy na pagpapala sa aming pamilya, sa aming sambahayan at sa aming kapisanan sa araw-araw. Ang panalangin namin ngayong araw, sana'y ilayo mo po ang lahat ng miyembro ng aming pamilya at bantayan sa aming mga gawain at mandigabayan sa aming mga responsibilidad. Awit chapter 145 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na tumatawag sa Kanya, sa lahat na tumatawag sa Kanya ng katotohanan. Panginoon, maraming salamat po sa isa na namang araw na ipinagkaloob ninyo sa aming pamilya. Hiling po namin na basbasan mo at pakabanalin ang aming tahanan at ang lahat ng dito ay naninirahan. At sa maraming biyaya at grasyang aming tinatanggap, pati sa mga halimbawang ipinapakita sa amin ng banal na mag-anak, ang aming taus-pusong pasasalamat. Awit chapter 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang naroroon na tulong sa problema. Filipos chapter 4 verse 13. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga pagsubok, maging ang aming mga kaligayahan, upang ang aming tahanan ay maging dambana ng kapayapaan at kalinisan, pag-ibig, paggawa at pananampalataya. Ingatan mo po at basbasan ang bawat isa sa amin sa lahat ng uri ng tukso, panganib, kalamidad at kasamaan. Jesus, tunghayan nawa ng inyong pusong mahabagin ang lahat ng mag-anak sa buong mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang biyaya at grasya na maging mabuting mga ama at ina. Pakabanalin at gawing masunurin ang aming mga anak upang ang tahanan dito sa lupa ay maging larawan sa tahanang puno ng kaligayahan at pagmamahalang tahanan na iyong inihanda para sa amin sa lahat ng maraming salamat po. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Magalak kayo magpakailanman, manalangin ng walang tigil, sa lahat ng bagay magpasalamat,
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Tulungan at kaawaan mo po ang aming pamilya, sapagkat ang aming pamilya ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba, lumuluwalhati at dumadakila sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kami po ay nananalig at sumasampalataya na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin. Dasal namin ito sa inyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pasasalamat. Huwag nating kaligtaan ang magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa bawat araw. Kaya naman, halina at maglaan ng taimtim na panalangin. Panginoong Hesukristo, sinasamba, pinupuri at pinasasalamatan ko po ang iyong pangalan, O Jesus. Sa iyo po ang kataas-taasang pagsamba at pagluluwalhati, O Jesus. Sa oras na ito, ako po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba ng aking puso upang humingi ng tawad sa lahat ng aking mga ginawa at nagawang kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at di ko po palaging nasusunod ang iyong kalooban. Kaya naman sa oras na ito, tulungan mo ako na baguhin ang aking buhay. Gusto kong sumunod sa iyong nais at kalooban. Ayaw kong manatili sa sitwasyon na malayo sa iyo, sapagkat ako ay mamamatay kung ako ay patuloy na mawalay sa iyong piling. Nais ko, Panginoon, na makapiling ka ng palagian sa aking buhay at gawin mo ang nais mo sa akin. Gusto kong maging instrumento mo upang magligtas at tumulong sa mga nangangailangan. Gabayan mo po ako palagi sa mga desisyon at plano ko sa buhay, at huwag mo akong hayaan na tuluyang masira dahil sa mga bagay na di mo kalooban para sa akin. Nais ko ring magpasalamat sa iyo, O Jesus, sapagkat napakabuti mo sa akin at sa aking pamilya. Di ka nagkulang at ang bawat biyaya mo para sa amin ay sapat. Salamat sa kapayapaan at kasaganaan sa trabaho at negosyo na iyong ipinagkaloob sa amin lahat. Salamat sa pag-ibig mo na walang kapantay at katulad. Salamat sa grasya na patuloy naming natatanggap mula sa iyo. Salamat sa proteksyon at kaligtasan na alay mo para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas upang mapaglabanan ang bawat hamon ng buhay at matibay na puso sa bawat problemang darating. Palakasin mo po, Panginoon, ang aking pananampalataya upang mas patuloy kong maranasan ang iyong presensya sa aking buhay at di ako matinag anumang bagyo ang dumating upang sukatin ang aking pagtitiwala sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buong iglesia sa buong mundo na patuloy mong ingatan at gabayan sa bawat araw. At dalangin ko rin, Panginoon, na maghari ang pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng tao upang mas makita ang iyong kadakilaan. Dasal ko rin na mas dumami pa ang lahat ng mananampalataya na makakakilala sa iyo upang mas lumaganap ang pag-ibig at pag-asa sa daigdig.
Dalangin ko po ito sa tanging pangalan lamang ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Isang panalangin para mamuhay ng bukas palad. Awit chapter 86 verse 1. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at sagutin mo ako, sapagkat ako'y dukha at mapagkailangan. O Diyos, kung wala kayo, wala akong anuman. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay nagmumula sa inyo. Ngunit kung minsan, tinitingnan ko ang mga kaloob na ibinigay ninyo sa akin bilang isang bagay na nararapat lamang sa akin. Minsan, natutokso akong itago ang aking kayamanan, oras at mga mapagkukunan sa halip na ibahagi ang mga ito sa iba. Sa huli, alam kong ako ay pinagpala upang maging isang pagpapala, kaya't mangyaring tulungan akong mahusay na pangasiwaan ang mga kaloob na ipinagkatiwala ninyo sa akin. Gawin akong isang taong nabubuhay at nagbibigay ng bukas palad. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang panalangin para sa paglilingkod. O Diyos, napakabait ninyo sa akin, at nang isuko ninyo ang inyong bugtong na anak upang iligtas ako. Binigyan ninyo ako ng isang halimbawa ng mapagpakumbabang pagsunod. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano dapat maging tagapaglingkod na namumuno. Sa halip na gawin ang sarili kong kaparaanan, tulungan akong hanapin ang inyo. Nais kong paglingkuran kayo sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Kaya't baguhin ninyo ang aking puso at tulungan akong mahalin ang iba ng totoo. Hubugin ninyo ako sa isang taong itinuturing na higit ang iba kaysa sa aking sarili. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Isang panalangin para sa kahinahunan. Mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng kahinahunan, tayo ay humingi sa Diyos ng may pusong bukas at magpakumbaba na manalangin ng buong puso sa pangalan ni Jesus. Halina at tayo'y manalangin ng taimtim sa Diyos. Banal na Espiritu, tulungan mo akong bigyang pansin ang mga paraan na tinatawag mo ako sa aking pangalan at inilalapit ako sa iyo. At habang ginagawa mo iyan, ipakita mo sa akin kung paanong mamuhay sa paraang karapat-dapat sa pagkatawag na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo akong hindi gumawa ng anumang bagay na may makasariling ambisyon, kundi sa halip, ipakita mo sa akin kung paano isaalang-alang ang iba bilang mas mahusay kaysa sa aking sarili. Sa halip na maghangad na agad iwasto ang mga maling nakikita ko sa ibang tao, hayaan mo muna akong dalhin ang aking mga alalahanin sa iyo at payagan kang gabayan ang aking tugon. Hayaan mong ang mga pakikipag-usap ko sa iba ay mapuno ng kahinahunan at paggalang upang wala na sa aking buhay ang makagambala sa mga tao na makita ka sa pamamagitan ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mateo chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Panalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga taga-Filipos chapter 4 verse 6. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Mga taga-Efeso chapter 6 verse 18. O Diyos ko, salamat dahil napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Salamat na sa lahat ng bagay ay siguradong matagumpay na kami sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sa araw na ito at sa araw-araw, tulungan mo kaming ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Nawa ay mapanatili namin ang pagkakaisa at huwag agad kaming magalit. Naway ang mga salita ko at kaisipan ay kaluguran mo. Patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan, at dahil ito'y buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Pasaganain mong muli ang aming lupain, Panginoon, at pagpalain ang iyong bayan ng mapayapang buhay. Amen. Isang panalangin para sa kabutihan. Mainam na magbigay ng panalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon upang mangyari ang ating hinihiling sa ating panalangin. Tulad ng panalangin para sa kabutihan, halina at tayo ay manalangin sa Diyos. Mateo chapter 5 verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kahit ano ang harapin mo, hindi ka iiwan ng kabutihan at awa ng Diyos. Sa katunayan, naghahanda pa siya ng mga pagpapala para sa iyo sa kalagitnaan ng mahihirap na panahon. Ngunit ang mga katotohanan ito ay hindi laging madaling tandaan. Kaya nga, ang pagpapasalamat ay mahalaga. Ang pagpapasalamat ay nakakatulong na ituon ang pansin sa nag-iisang may kakayahang ibaling ang ating mga problema para sa kanyang kaluwalhatian at ating ikabubuti. Kaya ngayon, sandali tayong huminto at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng nagawa niya sa ating buhay. Banal na Espiritu, wala akong matatakbuhan upang makatakas sa iyong presensya. Hindi ka susuko sa akin dahil napakabait mo upang iwan ako kung paano mo ako natagpuan. Gabayan mo ako at payuhan mo ako at ipakita mo sa akin ang mga landas na patungo sa buhay. Ngayon, nawa ay lalo pa akong magkaroon ng kamalayan sa iyong kabutihan upang maibahagi ko sa iba ang iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga Hebreo chapter 13 verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.
Panalangin para sa pag-asa. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Panginoong Diyos, sa sandali pong ito, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya at sa aming mga pamayanan. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Nagpapasalamat kami na ang pag-asa namin ay nasa iyo at hindi sa mga pagkakataon o sa mga tao. Dahil kami ay umaasa sa iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang iyong mga pangako sa amin. Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa iyo. Tulungan mo kaming makita na ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay. Mas ilapit mo kami sa iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan at ihanda mo ang aming mga puso para sa katuparan ng iyong mga pangako. Amen. Isang panalangin para sa pakikipag-usap sa Diyos. Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. O Diyos, minsan parang wala akong mga salitang dapat na ipanalangin. Hindi ko palaging alam kung ano ang sasabihin sa inyo. Ano ang sasabihin ko sa isang perpekto sa lahat ng paraan? Mangyaring tulungan akong alalahanin na nais ninyong makinig sa akin. Bigyan ninyo ako ng kumpiyansa na sabihin ang nilalaman ng puso ko sa inyo. Ngunit tulungan ninyo akong gawin ito ng may paggalang. At mangyaring hayaan ang mga matatapat na pag-uusap ay humantong sa aking mas malalim na pagkatakot, pagkamangha at pagmamahal para sa inyo. Ipakita sa akin kung paano makipag-usap sa inyo, at pagkatapos ay gawin akong sabik na gawin ito ng palagian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na mahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan, sa pangalan ni Jesus. Amen.